Hello guys! Dito na ako, part 2 to ng presentation natin. Part 1 kasi yung mga hobbies. Yan, share natin yung 10 hobbies. Pero ngayon, dito tayo para wala lang, kwentuhan lang ulit, lakad-lakad. Ayan, dito po ako muli sa sports center. Ayan. Ang dami pong nagbo-basketball. Ayan sila. Ayan. May parang paligsahan yata doon or parang intrams nila. Ayan. Ayan. So, ito, lakad-lakad. Ayan. May dala akong gamit. May dala akong gamit habang naglalakad. Okay lang, libang-libang. Masaya naman ang naglalakad. Masaya nang naglalakad. Kasi nalilibang ka na. Ayan, exercise. Mag-wait ka ba? Ang cute na nun nila. Mag-wait o hindi nakasali? Lahat ng subject, Ito po yung pangako ko sa sarili ko. Maglakad every week or every other week or twice a week. Depende kung ano yung kaya ng schedule. Ayan. So, ang saya lang. Lakad lang. Ganyan. Kwentuhan. Ayan. Siguro pag-usapan natin. Ito na yung second topic natin, no? Ang topic natin sa 6 episodes natin, natakal na natin yung mga hindi na dapat problemahin habang tayo ay nasa ganitong age, 50 and above. Tapos, yung mga bagay na hindi na natin dapat i-fake sa ating buhay. Ayan, natakal na natin yan. Ngayon, itatakal natin, fourth topic natin, ang hindi kasi nakapag-discuss tayo ng 10 na mga recommended books ng mga popular authors na nagbigay din naman ng influence sa mga leaders nila. Ayan. For today, wala muna, pahinga muna tayo sa mga ibang topics na yan. So siguro ngayon, kwentuhan lang ano yung pwedeng gawin now that we are age 50 and above. Ayan. So siguro, katulad ngayon, hinihingal ako. Tagal ko kasi hindi na naglalakad. Lakad-lakad lang. Ayan. Ang sarap dito kasi alam mo, 3 o'clock ng hapon, hindi mainit. Naglalagay pa naman ako ng sombrero. Hindi siya mainit. Nakaka-happy kasi pwede ka palang dito. Tawag doon. Hanggang lumakad yan. Ito po, first lap ko to. Pag nakarating ako dun sa bandang dulo dun, yan, 1 na yan. Kailangan makapag na hanggang 5 laps. Yan. Kasi may date kami ng anak ko mamaya. Yan. Ang saya din kasi nagbibigay ng daan yung panahon. Sige, magbigay na nga lang tayo ng topic. Any topic under the sun. Ayan. Ano po ba yung mga nangyari sa inyo last 2025? Ayan, 2025. Ano ba? Ako, ang pinakamaganda, mga highlights lang. Yan, naging witness kami sa kasal. Ayan. Ano pa? Ng isang malapit na mga kaibigan. Tapos, yan, nakapag-celebrate ng anniversary si Mama at Papa, 57th anniversary na nila. Tapos nadalaw naman ako ng tatay ko, kahit nahirapan na siyang lumakad. Ayan, tsaka ni Mami. Masaya kasi nakikita mo yung pagnanais nilang maging masaya pa. Yan, natututo tayo sa mga umedad na sa atin na lumaban lang sa buhay kahit na mahirap. Bilang 50 na, marami tayong naglagay ako ng Vicks. Marami nang dumaan sa atin ng mga experiences. Marami na tayong natutunan. Kaya, sa mga dinaanan natin ngayon, marami tayong hindi na dapat gawin, mga hindi na nakatulong sa atin. Pero meron namang mga nakatulong sa atin. Pwede natin yang gawin or pagpatuloy sa buhay natin. Ayan.
Tapos, isa pa rin sa magandang highlight ng 2025 ay nagsimula ako ng YouTube channel. Yun, nag-start po ako nito noong November 15, 2025. So, technically, ano pa lang, November, December, January. Magto 2 months pa lang ako. Actually, 2 months pala ako ngayon. November 15 ako nag-start. 2 months ko pala ngayon. Ala, mansary ko pala ngayon. Yan. Mansary po pala. 2 months mansary ng channel natin na Crazy at 50. Huy, happy mansary pala sa lahat. Ayan, ang saya. Okay. So, this marks my second month. Ayan. At nakakatuwa, salamat po pala ha, kasi may isang video tayo na naka 200 views na mahigit. Ayan. Kaya kahit mabagal, okay lang. Importante, may nasi-share dito. Yan, masaya ako. Masaya lang. Diba? Pag binigyan ako ng blessing ni YouTube, thank you. Hindi ko naman siya tatanggihan. Salamat. Ganyan. Ayan. Ayan, naka 1 lap na ako pagdating ko doon banda. Ayan. Kaya dito sa buhay na 50 mo, ang dami pa natin pwedeng gawin. Hindi pa huli ang lahat. So, pwede pa tayong magkaroon pa ng chances, opportunities sa buhay. Nga pala, nabangkit ko sa isang vlog natin, sa part 1 na to, nito, magkaroon tayo ng journal. Kung tamad ka magsulat, maski na, alam mo, bawat araw, yung highlight lang ng araw na yun, anong nangyari araw na yun. Napakalaking bagay kasi na meron kang ganun. Bakit? Kasi nakakatulong yung, diba? Pagdating kasi ng edad-edad pa tayo, mababasa natin yun, makikita natin, yan pala yun, nangyari sa akin ng araw na yun. Saya. Masaya pala. Ayan. Kasi naka-first lap na po ako. Ang saya. Minsan, tunog Charo Santos ako. Minsan naman Chris Aquino. Ano ba talaga? Ayan. Ayun, lagi ko pa sinasabi sa bago mag-ending, yung stay maganda, inside out. Bakit kasi, para sa akin, kailangan nating alagaan yung sarili natin. Kailangan natin na magpakatatag, magpakatibay sa panahon na to. At sa pagiging matatag, nagsisimula lahat yan sa kalooban natin. Kapag maganda ang ating kalooban, malinis ang ating puso, although sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Ang hirap manatili na malinis kang puso, di ba? Pero dahil sinisikap natin lahat na patibayan ang relationship natin sa Diyos, ayun, so nagiging maganda at malinis ang puso natin. Kaya mag-stay maganda tayo inside. And then syempre, pag may maganda or kagandahan tayo sa inside, ganun din, mag-radiate yan sa labas. So, inside out. Ayun. So, yun ang ibig sabihin ng stay maganda inside out. It's not the outer beauty, yung pinaka, pero syempre, mahalaga pa rin yun na maganda tayo sa panlabas. Kasi, bigay ng Diyos yan eh. Binigay sa atin, alagaan natin, di ba? Bigay ng Diyos ano bang meron ka, di ba? Beauty, brains, talents, skills, lahat yan, importante. Yun lang. Ang focus lang talaga natin ay, syempre, mas maging maganda inside. Para, lilitaw yan outside. Ayan. Okay. So, ang sarap pala naglalakad. Oh, ang ganda ng ano natin. Hindi na ako nagpunta dito nang hindi ganito kainit at hindi rin ganito na umuulan. Ayan, di ba? Ang saya, oh. Ganda, oh. May mga tumatakbo. Ayan, kaya pa nilang tumakbo. Ako kasi may dalak. May badminton ako. Wala naman ako pag-iwan. Wala naman nagsumba. Wala sila. Oh. Kaya sayang. Teka lang. Ayan. Ayan. Ano pa ba ang pwedeng pag-usapan? Ayan. Ano pa bang hilig nyo after ng isang maghapon? Hilig yung magkape. Ayan. Dapat po ang kape natin hanggang before 2 o'clock lang ng hapon.
kape, tsokolate, or mga tsaa. Kasi para hindi mahadlangan yung tulog na maganda. Para hindi mahadlangan yung tulog. So, kailangan magkape tayo or mag-tsokolate or anuman mga before 2 o'clock. Ayan. Ano pa ba? Ano pa ba ang pwedeng pagkwentuhan? Ano yung napanood niyong maganda? Ayan. Ayan, isha-share ko naman dito. Kwentuhan lang po to ha. Wala lang, kwentuhan lang. Share ko naman dito yung mga magagandang Korean novela na napanood ko. Ayan, novela or series. Ayan. Maganda yung una, si Vincenzo. Ayan, si Vincenzo. Para siyang si Robin Hood. Modern Robin Hood. Ayan. Maganda yung tinalakay nilang team. Kailangan bumangon sa buhay. Anumang hadlang. Ayan. At lumaban. Labanan ang mga masasamang elemento ng lipunan. Ayan, si Vincenzo. Ganda niyan. Parang mafia yata yan. Mafia ng K-drama na yun. Ayan. Tapos, ano pa yung isa sa mga naging paborito ko naman? Ayan, ito yung Twinkling Watermelon. Ayan, ganda. Ganda nito. Ayan, kwento naman siya ng isang lalaki na may pamilya na siya. Tapos, bumalik siya sa mundo na bumata siya. Ayan. Tapos, meron siyang pangarap noon na hindi niya na-fulfill kasi napipi siya or nawalan siya ng boses. Ayan. Tapos sa huli, ang parang nagkumpleto ng pangarap na yon ay yung anak niya na. Ayan. So, ang ganda rin. So, Twinkling Watermelon. So, ibig sabihin, walang hahadlang sa sino man kung talagang gusto niyang mangyari ang isang bagay. Ganda nun. Twinkling Watermelon. Ang husay pa na gumanap. Isang popular yun na Korean actor, pero hindi ko lang matandaan kung anong pangalan. Basta natutuwa lang ako doon sa pinapanood ko. Ayan. Tapos, bukod dyan, ayan, napanood ko rin yung Weak Hero. Ayan, maganda rin yung Weak Hero 1 and 2. Yung sa Weak Hero naman, pinatunayan doon na ang lakas ay hindi lamang physical. Ang lakas ay nanggagaling sa isa na determined na lumaban para ipaglaban ang kabutihan. Huwag talo sa mga nangyayaring lakas ng kasamaan. Yan, lalo na yung mga gang na kung saan pinapakita nila na kaya nilang gumawa ng lahat ng violenteng mga hakbang para makuha nila ang gusto nila sa isang tao na determine naman na maging mabuti bilang isang kaibigan. Yan, kaibigan, anak. Yan. Pero syempre sa mga kabataan ngayon, although nagsisikap sila na magawa ang lahat para maging maayos ang buhay, marami talagang hahadlang. Marami talagang magiging bully. Maraming bully sa buhay, Yan, maging sa school man yan or sa totoong buhay, may mga bully yan. Pero ngayon, ang pinaka-prone sa bully ay mga kabataan. Kaya mga magulang dyan, naka-age namin, ingatan niyo po ang iyong mga anak. Palagi niyo pong bilinan na mag-ingat, maging alert sa lahat ng mga nakakasalumuhan nila. Yan. Kasi ito ay sakit ng lipunan. May mga bully talaga ng mga bata. Kaya ingatan niyo po, mga anak natin. Marami tayong nababalitaan na talagang binabawian ng buhay sa mga college, ng mga eskwelahan, diba, yung dahil sa hazing, yan, dahil sa kagustuhan nilang maging part ng isang organization, meron siyang parang requirement nila. Ayun, akala nila kaya nila physically, nagre-resulta sa kamatayan. At yung mga taong involved, dahil makapangyarihan sila, ayan, hindi sila nahuhuli o napaparusahan dahil ang batas o ang katarungan dito sa Pilipinas ay tinatapatan ng pera kadalasan. I'm not
saying it's generally, pero out of siguro sa surveys, mas marami ang percentage ng mga nawawala at hindi nabibigyan ng justice. Ayan. Okay, ano pa ba yung mga napanood ko? Sige, hanap pa tayo ng mga napanood ko. Hala, nakakadalawang laps na ako. Dalawa na, no? Oo, nakakadalawa na ako, yes. Ano pa ba? Ay, yung huli na napanood ko, yun na yung Weak Hero 1 and 2, parehas din na tungkol sa kabayanihan ng isa na hindi siya ganon kayaman, pero pinakita niya doon na sobrang may paraan para labanan ang lahat ng kasamaan. At pinakita din doon ang pakikipagkaibigan ay talagang nagpapatunay ng pagmamahal sa isa't isa kahit ano pa ang mangyari sa bawat isa. Nandun na nanatili yung pakikipagkaibigan. Ayan. Okay. So, ano pa ba? Sa dami ko napanood, nakakalimutan ko kung ano. Ayan. Sa mga Korea, drama lang to ah. Ayan. Ay, ayun, yung The Glory. Alam ko, napanood ng lahat ko. Yung The Glory naman, isa ring tema rin nito ay bullying. Paghihiganti doon sa mga taong nakasakit sa kanya. Mga tao, mga kala niya, mga naging kaklase niya noon na gumawa ng mga masasakit na bagay sa kanya. Ayan, galing nila, nakakatakbo pa sila. Sana all. Ayan, so yun no, yung The Glory. Pinakita niya doon na kaya niyang bumangon mula sa lahat ng kaapihan nung siya ay nag-aaral pa. Pero, sa huli, maski na talagang nakapaghiganti siya, hindi pa rin masaya. Kasi anumang paghihiganti ay hindi talaga siya susi ng kaligayahan kapag naghihiganti ka. Ha? Ay, okay. Sorry. Salamat po. Sorry po. Thank you. Pasensya na po. Ayan. Nasa ano pala ako? Nasa truck pala ako na bali. Ayan. Ayan. So, ayan yung The Glory, no? Ano pa? Bukod dun sa The Glory, meron pa ako naalala na magandang K-drama. K-drama na kung kailan ko lang napanood. May siya, may aral. Kayo dyan, i-comment niyo po dyan, ano yung mga napanood nyo na nakaka-aliw na nakita nyo. Ayan. Maganda po na makita nyo yung, maipakita nyo po dyan kung ano yung natutunan nyo doon sa K-drama na yun. Sabi ng isang, popular din. Minsan, parang pag-aaksaya ng panahon, yung pananood ng TV, or pananood ng mga series. Pero, para sa akin, hindi naman. Kasi, marami tayong natututunan sa panonood ng mga series na yan, na nangyayari sa iba't ibang kultura ng mga tao, iba't ibang mga tao dito, iba't ibang mga bagay-bagay na nararanasan ng mga tao sa iba't ibang lugar. Ayan. So, doon sa mga napapanood natin na malalaman natin na, ay, ito pala yung ginawa nila. Pwede rin mangyari sa atin. Tapos mapupulot natin yon na pwede yun din ang gawin natin para maging successful. Ayan. Ayan, nakakailan na akong laps. Pangatlong laps ko na to. Pero mabagal ako kasi nagsasalita ako. At saka may bit-bit ako. Teka lang, upo muna ako. Ayan. Tapos merong pang tungkol sa naman. Tungkol sa ano pa yung mga napanood ko? Tingnan nyo naman po kasi yung bit-bit ko. Oh, ayan, ang bigat. Ayan, okay. So, pumuna ako. Ayan. So, isa pa sa mga talagang
na series, Korean series. Yung mouse, 'di ba? Sino hindi nakakalimot diyan? Yung mouse, 'di ba? Grabe 'yun, yung mouse. Nakakala natin napakabait niya, 'di ba? Yung pala, siya pala ang gumagawa ng mga pagpatay or series of crime. Ayan. 'Di ba? Yung mga nangyari sa dun sa pinaka-area nila na matagal nang mga nangyayari. Ayun. Di ba nakakaano yan? Nakakagulat. Yung mouse, di ba? Ang bait niyang pulis. Yung pala, siya pala. Napanood niyo ba yan? Sobrang yan, no? One of the highest, or top 1. Naging top 1 sa Netflix. Ang ganda niyan. Mouse. Ayan. So, yan yung mga Korean series na nabanggit ko lang. Ilan lang yan, pero ang dami niyan na talagang Ako kasi mahilig ako sa mga crime na mga series. Yung nag-iisip ka kung sino yung pumapatay. Ayan ang mga hilig ko. Tapos, hilig ko rin yung forensic files. Ayan, yung mga paano ba ginawa ang isang crime. Ano yung mga naging way para malutas ang mga cold cases na dati pa. Ayan. Ewan ko ba, yun talagang hilig ko. Tapos alam nyo ba, namana yan ng mga anak ko. Lahat sila gusto nila yung mga ganyan. Yung mga crime series. Kaya, crime series or crime movie or, forensic files sa Amerika, gusto ko yan. Yung hindi na lang, ewan ko kung meron pa yun ngayon. Hindi kasi ako nakakapanood na ng TV sa mga channels, ng local channels. Pero Soko, Gas Abelgas. Ayan, maganda rin yun. Pinapanood ko yun dati. Tsaka yung Ipaglaban Mo, ayan, pinapanood ko rin yan dati. Wala lang po tayo, pagkantuhan lang tayo. Ganito lang tayo, wala po tayong certain topic today. Ayan, parang saya pag nagkwentuhan lang, diba? Ayan, tapos, sa mga nangyayari ng mga crime na yan, matututo ka, paano ba nalulutas? Ayan, isa sa mga natutunan ko, napupunta na tayo sa ganitong usapan. Isa sa mga natutunan ko na kapag ang isang tao, diba, ay pinatay sa isang lugar at may mga splashes ng mga blood. Kahit na nilinis na yan nila ng sobrang malinis, ayan, nalalaman pa rin na may nangyari doon kapag nilagyan mo pala ng linol. Linol pa, alam ko ganun, linol na liquid yan, na magpapakita siya ng ng blood spot. Ayan, isa yan sa natutunan. Tapos, maraming mga tapos yung mga anak ko, fan sila ni Conan. Ayan, si Conan, diba? Ayan, yun naman ang gusto nila, si Conan. Kaya nakakatuwa kasi may mga may mga hilig tayo sa kanya. Sa edad kong to, hindi na ako masyado sa love story. Ayan. Hindi na ako mahilig sa love story. Mas gusto ko na yung, wala na kasi ako yung mga ganyang kilig-kilig na yan. Ang gusto ko yung mga, nag-iisip ako, hinuhulaan ko kung sino yung gumawa ng isang sitwasyon. Yan yung mga hilig ko ngayon. Kayo po, hindi ko alam kung ano po yung mga hilig nyo. Pwede nyo po siyang i-comment ano po yung mga hilig nyo. Ayan. Tapos para rin namin, di ba? Matutunan din namin. Yan, mapanood din namin. Bukod dyan, sa mga napapanood ko niyan, sa mga movies naman, isa sa vlog ko, gusto ko naman, nanood ako ng mga love story nung araw. Nanonood ako ng love story nung araw. Ang gusto ko si Julia Roberts, ayan, My Best Friend's Wedding. Sino ba ang makakalimot sa Pretty Woman, ayan. Tapos, sino ba ang makakalimot din sa mga Runaway Bride? Yung mga yan, diba? Gusto ko yan, yung mga yan, nung bata-bata pa ako. Yan. And one of my favorites talaga yan, si Julia Roberts. And then sa local naman, ang paborito ko talaga, si Sharon Cuneta. Gusto ko mag-vlog ng review ba ng mga movies niya. Naku, paulit-ulit yung
Basta paulit-ulit ko siya pinapanood. Yan, kinikilig ako kay Gabby Concepcion. Yan. Tapos, sila, si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, yung kanilang pinaka movie. Yan. At sino ba makakalimut sa Babangon Ako't Dudurugin Kita? Yan, with Christopher De Leon. Ang saya rin yan, di ba? Ganda yan eh. Talagang storya yan ng inaping asawa. Tapos, ginaslight siya ng asawa niya. Pinagbintangan siya na gumawa siya ng masama. Yan, na sumama siya sa iba. Pero ang totoo, ginawan siya ng storya. Pinarape pa siya ng kanyang asawa, di ba? Pangit yung ginawan. Pero sa huli, anong nangyari? Ayan, so yung hustisya din, nakuha nila. Ayan. Tatakbo sanang mayor nakalimutan ko yung pangalan ni Christopher De Leon doon, pero hindi na siya nanalo kasi syempre sa gitna ng eleksyon, ayan, nabulgar na siya ang pinaka-utak ng pang-rape sa kanyang asawa dahil gusto niyang mapangasawa yung mas, diba, mas mayaman na politician sa Cavite. Ayan, Cavite, no? So, yan yung mga aral, yung mga napapanood natin, no? Tapos yung mga aral na yan, nagbibigay sa atin ng inspirasyon din sa buhay natin. Gayahin natin yung mga mabubuti nilang ginawa, yung katapangan nila sa buhay nila, katatagan nila sa buhay nila. Pero, yung mga hindi maganda, wag natin gayahin. Yung mga masasamang ginawa nila, wag natin gayahin. Yan. Ayan. Ano pa ba? Marami akong minsan nga maglilista ako, tapos yan lang ang gagawin ko sa vlog ko. Diba? Now that we are 50, okay lang na umupo lang, mag-isip-isip lang, ibulay-bulay kung ano na ba tayo, nasa na ba tayo sa buhay natin, nasa na ba tayo talaga sa buhay natin. Isa pa sa mga, one of the topics na gusto ko ring i-discuss, yung mga, diba, Spotify na mga paborito nating mga kanta, diba? Bukod sa YouTube, ayan, mga paborito nating kanta. Ayan, kapag ipine-play mo, diba, ang saya-saya. Yung mga 1970s songs or 1960s or 1950s na songs. Ayan, maganda. Kaya talagang may maraming libangan na pwede natin gawin sa ating buhay. Ayan. Mga libangan yan, pwede rin maging trabaho, o maging business. Ayan. Nakakangawit pala to, no? Kapag wala kang cameraman. Nakangawit pala pag wala kang cameraman. Ayan. Pero ang ganda ng, sa susunod, kukuha ka ng stand para habang nagsasalita ako, may stand ako. Ayan. So, ano pa ba yung mga gusto kong i-share? Ang daming mga pwede natin gawin habang tayo ay 50. At napakahalaga ng age natin, no? Kasi sa age natin na 50 and above, middle age, oo, kapag aabot ka sa 100 years old. Pero meron akong narinig sa isang leader ng church. Sabi niya, pag ang buhay mo daw ay 60 years old, ang middle age mo is 30. Pag ang buhay mo naman ay 80, middle age mo na yung 40. At syempre, kapag ang edad mo ay 70, 35 ang middle age mo. So regardless of what will be your middle age, any age na meron tayo, ito yung chance natin na i-discover pa ang sarili natin, mga gusto natin na pwede natin gawin, libangan na pwede natin gawin para sa sarili natin, mga trabaho na pwede natin gawin, career sa buhay na pwede rin natin simulan. Any age na meron tayo, may pagkakataon tayong gawin yung mga magiging mas kapaki-pakinabang pa or productive pa sa buhay natin. And in this way, magiging mas masaya pa tayo, magiging mas fulfilling pa ang buhay natin. Mas mararamdaman natin na
may purpose tayo sa buhay. Kaya yung mga iba naman na nasa takip silim ng buhay at alam nila na malakas pa sila, kaya pa nila, may chance pa na i-reset ang pag-iisip na alamin, ano pa ba yung purpose natin sa buhay? Pwedeng itanong natin sa sarili, ano pa ang purpose ko sa buhay? Bakit nandito pa ako? Bakit marami ng mga tao na nawala? Pero ako nananatili ako dito. Meron ding purpose na parang ginigising tayo ng Diyos para ma-redirect pa yung ating kaisipan, ma-redirect pa kung ano ba yung dapat na pananaw natin sa buhay natin. Yan. So, imbis na maging malungkot tayo sa kalagayan natin, gawa tayo ng paraan para maging mas masaya, maging mas productive tayo. Oo, lahat tayo ay may chance na baguhin pa ang ating sarili, baguhin pa ang ating mundo. Yan. Maski na ano pa ang nangyayari sa paligid natin, yung pinaka-inner peace natin or inner joy natin, yan, magraradiate yan. And then, sabi nga ni Boy Abunda, diba? Maging proud daw ang mga nanay natin sa atin. Ako, wala na si nanay ko, pero alam ko kung nabubuhay pa siya. Kasi sabi niya rin sa akin, kahit pa paano, anak, I'm proud of you. Yan. So, sa mga mahal natin dyan, ng mga kaibigan, Crazy at 50, ang edad natin ay isang milestone. Yan. Journey, panibagong mga tuklas, self-discovery, self-fulfillment, self-redirection, ayan. So, para maging mas masaya pa. So, ayan lang po, no? Naku, dami ko nang nadaldal. Sana po may natutunan kayo sa mga kwento ko ngayong araw na to. Salamat po. Stay maganda po, inside out. At lagi po tayong maging mas matibay yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi lahat-lahat ng mga nangyayari sa atin, biyaya, blessings, lahat ng mga magagandang yan ay talagang regalo niya sa atin. Ang buhay natin, ang lakas natin, ang lahat-lahat ng ito ay hindi magiging posible kapag wala ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya sa huli, yung pagmamahal natin sa Diyos, yan, binabahagi naman natin yan sa pamagitan ng pagiging mabuti rin natin sa ating kapwa. Ano man ang kalagayan. Ayan. Again, stay maganda. God bless po. Bye-bye!